Good morning, guys. So today I'm going to take care of my anthuriums. So ito tinatawag din nila na velvet anthuriums kasi maraming klase ang anthuriums. Merong anthurium foliage. Ito yung mga tinatawag na velvet anthuriums. So ang ginagawa ko to keep it maraming moisture sa soil nila at humidity, nilalagyan ko ng coco cubes on top sa pot nila para may moisture yung roots nila. Kasi ngayon napakainit, so need talaga ng moisture at humidity around the roots. Kasi I learned from a tutorial na hindi lang enough yung humidity sa area, kahit malamig yung area mo, but then need din na maraming moisture yung roots niya. So ito yung ginagawa ko. Konti lang yung velvet anthuriums ko, pero I make sure na I take care of them. At hindi pa rin ako masyadong marunong sa kanila. Tingnan mo, tigdadalawa lang yung dahon nila. But I try to study and to know them. Anong kailangan nila. So to take care of them para mag-thrive. So, as you can see, meron din namang mga pebbles, mga bato na nilagay ako dyan. Dati wala pa akong coco cubes, naisip kong maglagay ng mga bato, maliliit na bato. Kasi, nagpo-provide din sila ng moisture. So, nung nagkaroon na ako ng coco cubes, nagdagan ko na lang. So, para marami siyang humidity around the roots to keep it thriving. Yan, iniisa-isa ko sila. Nilalagyan ko lang lahat. Ito yung Anthurium magnificum. Ang meron ako is Anthurium magnificum, crystalline, Crystal Hope, at Clarinervium. Ang liit pa ng Clarinervium ko kasi maliit siya nung binili ko sa seller. Tapos hindi pa ako marunong maalaga, kaya lalong lumiit. At naglagas pa yung dahon. Or nag-start ako from scratch. Also yung Crystal Hope, ang sensitive nila. Ang medyo napatribe ko is yung Magnificum kasi common siya dito sa atin. Madali lang siyang buhayin. Pero at times may struggle din kasi nagkakaroon ng yellowing sa leaves. Yun yata yung most common problem niya, yung may yellowing sa leaves. Kasi dapat proper yung watering nila. Also, yung sa Magnificum, meron din akong variety na ganito. Marami na rin akong nabenta na radicans pala. Anthurium radicans. Kasi dati nagkaroon ako ng dalawang mother na napaka-lush. Ang dami kong na-propagate. Ang dami ko na ring na-sell. Ngayon, nag-start na naman ako ulit ng radicans. Kasi nga, nabenta ko na lahat ng mother. Nakat ko na. Ayan, ito na lang yung natira. At sana mag-lush pa siya ulit. Kasi parang nahirapan na akong ipalash siya ulit. Kasi ang init ng panahon. Ang init talaga. Parang hirap na hirap sila pag summer. Kasi they love humidity. Ito yung mga klase ng plants na gusto ng humidity. And finally, natapos ko rin lagyan yan sila ng coco cubes sa ibabaw ng pot. Hopefully, magustuhan nila yung humidity na na-provide ng coco cubes at stones. At spray ko na lang sila ng water para mag-effect yung humidity sa coco cubes. Yan, sprinkle ko sila ng water. Sinama ko na rin yung mga dahon. Ang water requirement ng Anthurium velvet is soft water. Ayaw nila ng harsh water like tap water
Diyan nag-start na nag-yellow yung leaves nila. Parang nagtatantrum sila pagdadiligan ng tap water. So, rainwater lang talaga or distilled water. So, ang ginagamit ko is rainwater kasi ang mahal naman pag distilled water. So, ang placement nila dyan sa ilalim ng malalaking plants na may broadleaf. So, parang nakapayong. So, parang may nakapayong sa kanila sa ilalim. So, that's it for today. See you next video. Bye!